magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Patuloy po na bumubulusok pababa itong si Pangulong Bongbong Marcos. Okay lang sana kung yung rating niya lang yung bumabagsak, kaso pati ang ating ekonomiya ay sumasama sa pagbagsak niya. Kaya hindi po nakakatuwa yung mga nangyayari ngayon. Pero ano ba yung dahilan kung bakit talagang sumasadsad yung rating, yung trust rating ni Bongbong Marcos? At si Vice President Sara Duterte, patuloy naman tumataas ang kanyang trust rating. So ito, panoorin po natin. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Nagtapos po ang 2025 na nakapagtala po, naitala po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong mababang trust rating po niya sa dalawang magkaibang surveys, isa po sa SWS at isa po dito sa Pulse Asia. Prof, ano bang nakikita po ninyong pangunahing dahilan kung bakit ganito po ang naging assessment kung dito po sa latest survey po ang tiwala ng taong bayan sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Well, plain and simple, no? When we talk about trust kasi, this is relevant or this is connected with the public perception of the truth, no? And dito nga halimbawa sa usapin ng flood control, which I think is the... Tingnan nyo, -3. Ito yung unang survey ng, I think, Pulse Asia. So, hindi yan tinanggap ni Bongbong Marcos kasi marami pa naman ibang survey firm na gumagawa. At pinakalat yan ng mga vlogger na nakalink dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos na fake news daw yung survey na yan. Dahil hindi naman daw totoo na -3% itong si Bongbong Marcos. Ang totoong -3 daw is itong si Vice President Sara Duterte. So binabaliktad nila yung survey, pero dito malinaw na -3 talaga si Bongbong Marcos. So ibig sabihin, marami sa mga Pilipino natin, kahit nasa administration slate or sabihin natin yung kanyang loyalista, mga ganyan, hindi na rin nagtitiwala sa kanya. Siguro yung mga nagtitiwala, pabalat kayo na lang. Siguro dahil nakaka-receive nga ng monthly remittance siguro, parang ganun. No choice sila, kailangan nilang bigyan ng trust rating. Kasi kung iisipin nyo yung -3 na yan, possible pa nga yan, dinoktor pa yan, baka nga mas mababa pa. Kumbaga sa sa praising level ng lamig, di ba? Baka negative pa to, 27 o 29 degree. So talagang frozen na to, bagsak talaga to, pero di natin alam kung ano bang ano pa to hihilutin ni Manang Claire Castro para sabihin lang na yung Pilipino ay nagtitiwala pa rin dito kay Bongbong Marcos. Think is the main reason kung bakit hindi niya mapataas yung kanyang numero, no? Actually talagang sad ito. I think he will go down in history as one of the presidents na talagang may pinakamababang marka, no? And I think yung nangyaring flood control scandal, no, this fiasco, this mess we call the flood control, I think really pulled down the numbers. Hindi dahil sa nagkaroon ng iskandalo, kundi dahil doon sa kawalan ng decisive action, kawalan ng solido na direction na nanggaling dito sa Pangulo. Yes, lagi nilang kiniklaim, Malacanang always says that siya yung nag-expose nito, pero nakita naman natin, no, na over the months, no, na nangyari na nga at nandito na itong problema, wala tayong masyadong nakita na decisive action on his part, no? And I think the reason for this, plain and simple, is because he is trying to protect not only his allies, but more importantly, he is protecting himself, no? Because nagiging malinaw pag may mga denial at may mga defection na nangyayari, at ito nga ay ginagawa ng Malacanang, na talagang ayaw nila na mapunta itong usapin na to sa Malacanang. Because if everything else will fail and it will open or it will lead the doors to Malacanang, definitely
the president and the presidential son, not to mention of course yung kanyang pinsan, will definitely be implicated in this issue. Kung makikita natin ganun kabagal o ganun kalamya yung kanyang action dito, no, kasi kung tunay nga na siya ay walang involvement dito, no, at nakita niya na ganito yung problema at alam niya na kapag hindi niya to inaksyonan talagang sasadsad yung kanyang mga numero. I Opo. think logic will tell us, no, na gagawin niya yung dapat, yung gusto ng taong bayan. Pero maliwanag, no, na ang nangyayari is taliwas doon sa gusto ng taong bayan. Halimbawa, yung paglilihis nila ng issue papunta halimbawa sa mga Duterte o papunta sa ibang mga issues na hindi nila talaga tinutumbok yung talagang gusto ng taong bayan. Simple lang naman ang gusto ng taong bayan for the big fishes to be investigated, for the big fishes to be imprisoned later on, to be filed cases against with. Yun lang naman ang gusto natin pero hindi nila yon kayang ibigay precisely because they are trying to protect people. No? And lahat ng mga Totoo yun eh. May pinoprotektahan itong si Bongbong Marcos. Kasi tama yung sinasabi niya rin na nananawa na yung taong bayan dahil every time na masusukol itong si Bongbong Marcos, ito na yung oras na lalabas ni Manang Claire Castro para depensahan. Tapos ang gagawin, idadivert papunta sa mga Duterte. Diba? Kahit na ilang beses na nilang ginawa yun, lagi silang sumasablay doon, yun at yun pa rin yung ginagawa nilang diskarte para lang maibaling yung atensyon. Pero dahil sa ginagawa nilang yun, nasusuka na yung tao kasi nagpakita ng ebidensya itong si Pulong Duterte na maayos na nagamit yung pondo doon sa kanyang distrito, doon sa Davao. Pero patuloy pa rin yun ang ginagamit nila na kailangang imbestigahan yung Davao, itong si Pulong Duterte, si Sara Duterte. Pero bakit hindi nila imbestigahan yung kanilang baluarte? Diba? Marami nga nagsasabi na sandamakmak nga daw yung katiwalian sa Ilocos dahil kung iisipin mo, 2 presidente na ang dumaan sa Ilocos. Kumbaga 2 senador na rin ang nanggaling doon. Si Amy Marcos, itong si Bongbong Marcos, naging senador, naging congressman pa, naging governor pa, pero kamusta naman ang Ilocos? Compare mo sa Davao. Diba? Kaya doon nakikita nila na imbis na i-acknowledge nila, i-admit nila yung problema sa pamumuno niya, ang ginagawa, paninisi. So ginagaya lang nila yung ginawa ni Pinoy nung administrasyon ni Pinoy na hindi rin naman nagustuhan ng taong bayan. Kaya nga nanalo si Pangulong Duterte kasi ayaw niya ng ganun yung isisisi mo pa sa nakaraan. Kayo na yung nakaupo ngayon. So yun ang ginagamit na diskarte ngayon ni Bongbong Marcos. Kaya nasusuka na yung mga tao sa pinagagawa niya. ng mga nangyari, yung pagre-resign ng 2 matataas na miyembro ng kanyang gabinete, yung pagkikreate ng ICI, halimbawa na siya rin naman nag-isip at siya rin naman nag-execute, wala naman talagang kakayahan to actually file cases and create actions, no? All of these things, no, isama pa natin yung mga revelations na naibigay sa atin ni Zaldico, ganun din naman ng kanyang kapatid. I think all of this really painted a very negative picture on the Pero dito hindi ako naniniwala na si Bongbong Marcos ang nag-create ng ICI. Sinang-ayunan niya lang pero hindi niya idea yan. Kasi hindi naman niya maiisip yan. Parating ang walang alam to si Bongbong Marcos eh. Sinabi ni Vice President Sara Duterte, hindi naman nagtatrabaho yan. Paano magtatrabaho yan? Sabi nga ni Senator Amy Marcos, umaga pa lang nagchochongke na. Tapos yung sinisingot na pulburon, hinahati sa 4 kasi mataas na yung dosage, hinahati sa 4 para hindi mag-overdose. So, pagkatapos siguro chumongke sa umaga, hihit-hit. So, pagdating ng tanghalian, siyempre may gana ng kumain dahil nakachongke na nga. So, hihit-hit uli. Tapos magmimerienda, hihit-hit uli. Hanggang magapunan, hihit-hit uli. Kaya ito, walang alam ito. So, meron nakaisip na nag-PPR dito na magaling. So, sinang-ayunan lang.
dahil nga hindi naman to nagtatrabaho, siguro na ano to, habang ito lumulutang sa ere dahil nga katatapos lang humitit at tsumongke, sumang-ayon. Kaya nagiging packaging nila ngayon, since nga siya yung nag-create, yan ang pinalabas nila, nag-create si Bongbong Marcos, siya na yung corruption buster. Siya na yung lumalaban sa corruption kasi siya yung nag-expose ng katiwalian ng flood control na malinaw naman na siya yung nagkonsinti dun sa mga magnanakaw. Yung nga lang, dahil nga lutang yung utak nito, hindi niya napaghandaan na babalikan siya ng kalikasan natin, pinagyabang yung flood control project dahil doon nagsimula yung kalbaryo nito ni Bongbong Marcos. On the president, kaya sumadsad yung kanyang numero, no? Idagdag pa natin that the economic frontiers of the country, the economic aspects of the country is also not doing very well at the moment, no? Bagsak yung ating stock market, mataas yung palitan ng dollar to peso. What else? Yung ating GDP, we failed to reach our target. Unemployment rate is very very high, inflation is very high. So all of these things, no, nakikita ng taong bayan, politically wala kang ginagawa and economically nahihirapan yung taong bayan. So, anong ibibigay sa yung marka, 'di ba? Siyempre, talagang naturally, yun yung mangyayari. So, tama nga naman, di ba? Parang sa eskwelahan, kung ano naman yung ibinigay mong grades, di ba? Sa mga quizzes, di ba? Yun lang yung kukumpute ng teacher. So, ba't ka mag-expect na mataas na score kung ibinibigay mong grades ay puro 50, 60, 70, tapos mag-expect ka 90 yung magiging grades mo. So, etong si Bongbong Marcos, nasa ganun level yung utak niya na akala mo meron siyang tinatrabaho pero wala naman. Tapos mag-expect siya kumbaga, marami nagtitiwala sa kanyang Pilipino. Ba sasabihin niya ngayon na ano lang naman yan, isang survey lang naman yan. Pero dito 2 survey na yung lumalabas, pero hindi pa rin nila ina-admit na talagang ayaw na. Galit na yung mga taong bayan sa kanila. Parang alam niyo yung may kwento na na pambata na isang hari na niloloko ng mga nakapaligid sa kanya na sinasabi maganda raw yung suot niya, pero nung lumabas ng palasyo na parang halos hubad-hubad na sinasabi pa rin ng mga tao ang ganda raw ng suot niya, until na may isang bata, 'di ba, na nagsabi na yung hari natin walang suot. So, ang nasa ganun level si Bongbong Marcos na kung ano lang yung sinasabi ng mga sa paligid niya, yun ang pinaniniwalaan niya. So, kahit dito sinasabi na sinasampal na yung pagbumuka niya, halos umuwi na nga yung mukha niya. Yung panga niya kumaling na sa kanan sa kaliwa. Hindi pa rin siya naniniwala na bagsak yung kanyang survey. So, pati yung pagbagsak na ekonomiya, dinadamay niya. Buti pa nga yung trust rating niya nag-negative yung yung hair follicle test kaya magne-negative din kaya yun? Opo, at may sinasabi din yung mga survey na mas malaki yung ibinaba ng trust sa Visayas at sa Mindanao. Sa tingin po ninyo, senyales na ho ba ito ng lumalaki pong regional disconnect ng administrasyon? Well, to begin with, Visayas and Mindanao was never really the turf of the president. And to be honest, the only reason why he was able to really get votes in Visayas and Mindanao during the 2022 elections was precisely because of the vice president, no? And I think nagiging maliwanag ngayon that yes, nagkakaroon ng mga regional alliances basically, and the tendency for this regional regional factions to gravitate alongside a particular candidate, especially nga na maliwanag na ang nagiging frontrunner natin sa 2028 elections is VP Inday Sara Duterte. So basically that's really how it will go, no? And siguro nakikita natin
Visayas and Mindanao remains to be the poorest, no? O nandito yung mga may pinakamatataas na insidente ng poverty, no? At maaaring nararamdaman ng mga tao dito na sila ay talagang hindi naalagaan o sila ay nasa-set aside ng pamahalaan at hindi nakakarating sa kanila yung mga serbisyo na dapat na natatamasa nila. And idagdag pa natin dito syempre yung usapin nga ng corruption, no? So kumbaga parang hindi na nga sila nararatingan ng serbisyo, napapagnakawan pa. So definitely, Diba? Tama yung punto rito ni Professor eh. Alam niyo yung kay Pangulong Duterte na bill niya, di ba? Nagkaroon siya dyan, naglagay siya dyan ng, ng railroad project sa Mindanao. Pero pag upo ni Bongbong Marcos, tinanggalan niya ng budget. Ibinulsa ng mga nakapalibot sa kanya. So tama yung sinasabi nga na hindi na nga nakakarating yung serbisyo ng gobyerno doon sa Mindanao especially, ninanakaw pa. Kaya ano ini-expect mo pagdating sa pagkuha ng survey sa Mindanao na makakakuha siya ng mataas? Sa Mindanao sigurado, Mindanao Visayas ay hawak yan ng mga Duterte kasi nakikita nila kung paano turmabaho. Nakita nila kung paano binigyan ng effort ni Pangulong Duterte yung Mindanao. Pero pag-upo ni Bongbong Marcos, tinanggal yung mga budget na, kumbaga yung mga proyektong nakalinya para doon sa Mindanao at sa Visayas, tinanggal ni Bongbong Marcos. Sabi nga ni Senator Robin Padilla, di ba? 15% lang ang ibinigay na budget para sa Mindanao at sa Visayas. And the rest na dito sa Luzon. Lalo na sa Greater Manila. Yan yung sinasabi ni Senator Senator Robin Padilla. Kaya nga hanggang ngayon pinupush niya yung federalism eh. Kasi sa federalism, per federal city, sila yung magbibigay ng pera sa national government. So maliit na budget lang yung ibibigay sa sa national government and the rest nandun sa mga federal city. Hindi kagaya ngayon na ang budget nanggagaling sa national na nasa Metro Manila, aambunan lang yung mga nasa probinsya, especially nasa Mindanao. Kaya ang nangyayari, patuloy pa rin ang paghihirap ng mga kababayan natin, tapos nanakawan pa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. mararamdaman nila talaga that they're being neglected. And so, if you're being neglected by the president, alangan namang bibigyan mo siya ng mataas na marka. No? So, syempre, mayroong kakayahan ng taong bayan to actually air out their sentiments against the sitting president, especially if he is not performing well. Opo. Pero sa kabila po ng pagbaba ng trust rating, nananatili pa rin hubang may solid na suporta si PBBM sa ilang lugar po at anong ibig sabihin po nito sa kanyang pamumuno? Actually, hindi na nga natin kailangan siguro ng to be very scientific about it. Number one, itong surveys na to actually are very evidence driven to no? Meron talaga tayong tools, statistical methodologies na ginagamit dito sa surveys, and if the surveys actually point out na talagang mababa yung kanyang trust rating, I think we need to accept it with a grain of salt. Secondly, apart from the surveys, nakikita naman natin whenever he goes around, no, the public acceptance is, I think, very, very cold to say the very least, no? Kumbaga parang hindi natin nakikita yung init ng pagtanggap sa kanya ng taong bayan. I mean, in the same manner as, for example, President Duterte during his time and even after he became the president is being accepted by the people, 'di ba? Kasi iba yung doon mo makikita no, if you're doing well, if you're being appreciated by the public, yung pagbaba mo pa lang sa halimbawa sa van o sa helicopter, sa eroplano, hindi magkamayo yung taong bayan na pagbati sa'yo, pagkaway sa'yo. Dito nakikita natin halos walang gustong siya lang yung... Yan, ang ganda ng observation dito ni Professor Compare mo nga naman kay Pangulong Duterte at kahit kay Vice President Sara Duterte, hindi ganun kainit yung pagtanggap dito kay Bongbong Marcos. Yung iba nga ninineglect na nga, di ba? Hindi nga siya kinakabayan. Meron pa nga, di ba, kung maalala niyo, yung sundalo na graduate ng PMA, na ina-arbor yung kanyang relo, hindi niya pinagbigyan. So doon pala makikita niyo na hindi to attach sa mga sa mga mahihirap, yung mga nasa baba. Kasi ito elitista.
sosyalista. Wala namang alam to sa mga nakabababa. Kaya nga ito, ang hilig lang nito mag-party-party. Diba si Senator Amy pa nga yung lagi daw tagalinis ng mga pinaggamitan daw nila ng mga mahihiwag ang mga substance sa palasyo. So, nakikita nyo talaga doon na hindi natutuwa yung mga kababayan nating mga Pilipino, abroad man yan o dito sa Pilipinas, pinalalabas lang nila na dinudumog ito si Bongbong Marcos. Pero kung titingnan mo yung buong picture, kapag ito'y dumarating, ang tinitingnan lang yung naka-focus lang sa kanya. At yung mga nakikipag-picture, nakikipagkamay, pansinin nyo, mga naka-uniforme. So, ibig sabihin, planted na yung mga lalapit sa kanya. Kasi hindi na hinaharang ng PSG. Unlike kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, organic. Kaya kita nyo yung mga security nila talagang ingat na ingat dahil baka nga naman may makalusot, pero kahit gano'n nangyayari, pinapayagan pa rin nila kasi alam nila na dudumugin talaga ng mga taong bayan kapag Duterte ang bumisita. Siya lang yung kaway ng kaway pero walang kumakaway sa kanya, no? At wala halos gusto magpa-selfie sa kanya, no? And this is a manifestation kasi hindi natin mapipilit yung emotion ng tao. I mean, hindi natin madidiktahan na you like or you love this president or you like this president. We cannot enforce that because it will come out naturally, no? And I think alam ng taong bayan kung ano yung dahilan kung bakit ganito yung kanilang pagtanggap sa pangulo. So I think if the So, yan talaga kung bakit ganun, bakit sumasadsad ang rating nito ni Bongbong Marcos pagdating sa trust rating sa mga kababayan natin. Kasi kung si Pinoy walang empathy, ito walang alam sa mundo kung si Bongbong Marcos. Ang alam lang nito mag-party-party at makinig sa mga nakapaligid sa kanya kasi nga sinasamantala yung kawalang alam nito ni Bongbong Marcos kasi nga ito lutang. Lagi nag-hallucinate na akala mo may kumakaway sa kanya. Kasi pansinin nyo, di ba, kapag bumibisita, panay ang kaway. Pero hindi pinapakita kung sino yung kinakawayan. Kasi malalaman, makikita na si Bongbong Marcos nag-hallucinate na may kumakaway sa kanya. At kaya nakikikaway din siya. Kaya wala talagang mangyayari sa presidenteng ito. Pero gayon pa man, ang prediction pa rin po dyan, kahit na mababa ang trust rating ito, matatapos niya ang kanyang termino hanggang 2028. Pero kapag nakalusot si Vice President Sara Duterte hanggang 2028 at ito tumakbo bilang presidente, sure win na to dahil hawak niya na ang Visayas, Mindanao at kalahati ng Luzon. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.